verse 23, and it came to pass, pagdaan ng maraming mga araw, in the process of time, that the king of Egypt died, and the children of Israel sighed by reason of the bondage, and they cried, and their cry came up unto God by reason of the bondage. Pagdaan ng mga maraming araw, yung hari ng Egypt, ang verse 23 at 24, tapos yung events from chapter 1 ng Exodus, verse 1, chapter 1, verse 8, tapos itong binasa natin ngayon, ang period niyan ay 80 years. The time ng persecution, nagkaroon ng bagong hari na hindi nakilala si Joseph, yung hari na pumalit, inatake na yung mga Israelites, until this time na si Moses nakapatay, lumabas ng Egypt, pumunta ng Midian. Pagdating sa Midian, God trained him for 40 years. So ito ay 80 years in total. Namatay yung hari at yung mga anak ng nasyon o nasyon ng Israel, nagsasay ka pag may problema ka eh. Pag ikaw problemado sa buhay, nagapang-hay-hay ka, talaga, wala ka ng choice. By reason, ang kadahilanan ay dahil sila ay alipin, and they cried, sila ay naglabas ng kanilang mga, kung ano man ang pwede nilang ilabas dyan, they cried, they shout, in their cry came up, and their cry came up unto God by reason of the bondage. At yon ay nakarating sa Diyos. Hindi sinabi dito kung yung kanilang anong tawag diyan, yung mga sama ng loob, mga paghihirap, hindi sinabi kung sila ba ay tumawag sa Diyos o ang Diyos na mismo ang nakarinig. The reason, dahil siya ay may pangako kay Abraham, Isaac, and Jacob na kailangang tuparin. Verse 24, and God heard their groanings. Narinig ng Diyos ang kanilang mga hinaing. And God remembered His covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. And God looked upon the children of Israel, and God had respect unto them. So nilingap sila ng Diyos, yung buong bayan ng Israel, at ang Diyos ay nahabag sa kanila. Mabuti mayroong Diyos na ganun, na pag nakita niya ang tao na hihirapan, nagbubuntong hininga, parang grabe ang hirap, hindi na namin kaya ito. Mabuti may Diyos na nakakarinig niyan. Naririnig niya, pero ang rason, sila nahihirapan, hindi dahil sa ang Diyos ang may kasalanan. Hindi dahil sa Diyos ay berdugo na siyang magpapahirap sa mga tao, sila nahihirapan because they made that choice. Pinili nila ang ganong desisyon. Pero at the end, napakabuti ng Diyos na kahit kasalanan natin, pag nagbuntong hininga ka lang, Lord, hindi ko na kaya. Lord, kasalanan ko ito. Pero ang gagawin ng Diyos, pakikinggan pa rin niya. Ganon kabuti ang Diyos natin, mga kapatid. We pray for a while, Lord. We are so thankful for giving us this opportunity, giving us the good health, continuous healing, Lord Jesus, sa aming lahat, sa aming mga relatives. Thank you for your guidance, for your protection, sa mga biyahe-biyahe namin. Lord, thank you for the Word of God you've given us always. Wala itong kapalit, Lord Jesus, pagdating sa pagkain ng aming kaluluwa. But it is only your Word. And thank you for sending us souls, visitors, Lord Jesus. We pray for them that they will love the Holy Ghost, they will love the salvation, Lord Jesus. Lord, let your Word be unanswered. Today, Lord Jesus, at aming mga kapatiran, kung ano man ang dala-dala namin tonight or today, Lord, be with us, Lord Jesus. We do this to glorify your name. We cannot do this alone. We need you, Lord. We need you in Jesus' name. Amen. Thank you, Jesus. The title of our preaching, remember to value your experience with God. Remember to value your experience with God. So, tama ito. Yung experience, wala talagang diyan kasi chinek na namin yung grammar niyan.
para sigurado na hindi magkamali. So remember to value your experience with God. Gaano ito, mga kapatid, kaimportante? Na i-value natin ang ating relasyon, ang ating mga experience sa harapan ng Diyos. May babasahin lang ako dito, mga kapatid. May medyo mahaba-haba ito na mga naka-records dito, pero makikita natin na itong mga experience, mga ginawa natin sa Diyos. Bakit ang may mag-asawa na tumatagal? Dahil sa kanilang mga experience. Hanggang tumanda na, 98, 99, si Enrile, 101. Imagine, masamang damo, matagal mamatay . Minsan sa sitwasyon ng gobyerno natin sa ngayon, wala nang resort, wala nang, gano'n naman. Pag chaos na lahat, ang gobyerno hindi na kumikilos, yon ang pinakahuling solusyon ng tao is to put the justice or the judgment sa kanilang mga kamay. Yun, magre-rebelde. Inciting to sedition. Kasi wala ka ng choice. Wala kang asahan sa gobyerno, wala kang asahan sa pulis, wala kang asahan sa justice system. So ganun, mag-aaklas na lang yun, rebellion ang mangyayari. Para bang hindi makaantay kung ano ang plano rin ng Diyos. But again, mga kapatid, kaya humahaba ang relasyon ng bawat, sabi na natin sa mag-asawa, because of their experience at saka sa experience na yan, hindi lahat masaya. Kakakasal mo nga lang, kakapirmahan mo lang . After 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, 1 taon, sino kayang makaka-relate dyan? O after 5 months, o after 1 month, ang iniisip mo, Lord, tama ba itong pinakasalan ko? May mga ganong kakayang thinking. Lord, nagkamali yata ako rito . Bakit ganito? Kasi kasama mo yung tao sa bahay, na mula bata ka, hindi mo kasama. Tapos isama mo sa loob ng pamamahay, iba yung pa-sweet-sweet, na once a week lang kayo magkita, iba yun. Kasi lahat, ang sweet-sweet ko. Pag nagkasama na kayo sa bahay, ay tapos ka. Pinapawisan ka na, hindi na sweetness, hindi na sugar, hindi na chocolate. Kung hindi, nag-iisip ka na kung tama ba itong pinasok mo. That is why ang sabi nga nila, ang pag-aasawa ay hindi parang kaning mainit na isusubo mo. Na pag napasok ka, pwede mong sabihin, balik ka na lang kay nanay at tatay mo, ayaw ko na. May permahan. At sa permahan na yan, in sickness or in health, lahat. May sakit, may wala, lahat kasama yan dyan. Pag magkasakit, hindi mo pwedeng sabihin, ibalik na lang kita sa magulang mo, hanap na lang ako ng bago, hindi pwedeng ganun. Kasama yan sa pinirmahan mo. Kung naluko ka man minsan, kasama rin yan sa pinirmahan mo. Package deal yan . Kaya napakahirap na i-maintain at humaba ang isang relasyon at humahaba because of our experience. At sa mga experience na yan, hindi talaga madali. Ang dami, mga awayan, mga kalungkutan, sakit, lahat. Pwede yan maranasan natin. But ito, mga kapatid, because they were bondage, narinig ng Diyos ang kanilang hinaing, ang kanilang mga sitwasyon. Sa Bilibid pala kapon, may isa naka-receive, Brother Roland, ng Holy Ghost din. So thank you, Jesus. We praise the Lord. We love you. Thank you, Jesus. So, narinig ng Diyos ang kanilang mga inahing, ang hirap ng kanilang buhay. Ang Diyos gumawa na ng hakbang dahil narinig niya, sobrang hirap na sila. At pagtingin niya, anong nakita niya? Yung kanyang pangako. May pangako ako rito na kailangang matupad ko, pinangakuan ko yan sila, I will bring them to the promised land, yung kanilang mga lahi. At sa pagsama nila, nagbiyahe sila, ilang taon sila nagbiyahe sa wilderness? Sa parang, sa ilang, for 40 years. At sa loob ng 40 years, mga kapatid, hindi pa sila nakalabas ng Egypt. Ang dami ng ginawa ng Diyos na miracle sa buhay nila. Hindi pa nakatawid. Ang dami na. At marami, because they were slaves, sigurado, wala silang pag-aaral na kagaya na mayroon tayo, na you have all the freedom, you have all the time, na kung gusto mo mag-aral, mag-worship sa Diyos,
pwede. No, but their time, ito, isa-isahin ko lang mga kapatid, mga miracles na nangyari sa kanila, no, sa dami nito, still, they were not convinced. No. And they were the first generation. No, 6 million plus. No, na nilabas ng Diyos out of Egypt papunta sa Promised Land. And imagine that first generation. Yung pinag-usapan natin kanina, yung sinabi ni Sister Kate, about generation. The first generation were not able to enter into the Promised Land because of what? Because of murmuring and disobedience. No, yun ang ugat, pero hindi yun. Ano ang ugat ng murmuring at disobedience? Pride. Balik pa rin tayo sa pride. Bakit ang tao ayaw sumunod? Pride. Bakit ang tao nagmumurmur? Pride. No, bakit siya nagmumurmur? Kasi feeling niya, tama siya. No, hindi ako believe sa nagsasabi. No, ganun lang yun. No, so magrereklamo ka ngayon. Mas magaling ako dyan. No, yun ang punto nun. No, ano ang dulo? No, doon pa rin ang dulo. Ang umpisa, wala pa rin pinagkaiba kung hindi yung issue sa langit, no, about Satan na nagkaroon ng pride. No? So just imagine mga kapatid, only 2 were able to enter into the Promised Land, only Joshua and Caleb, and the rest of that generation, 20 years old below, na doon na yan sigurado, kasi 20 years old. O umalis sila sa Egypt, 40 years silang pag-alagala. So ibig sabihin, lahat ng second generation doon pinanganak sa disyerto. No, in their wandering journey. No? Paikot-ikot. No? At yung mga tao na ito na pinanganak out of Egypt, na pinanganak sa wilderness, no, wala yan sila nahigop doon. No? Kung ano ang mayroon physically, kung anong makita nila doon sa Egypt, hindi na nila yan. Kwento mayroon. No? Pero yung nandun talaga, hindi na. No? Ano ang kanilang, pagbukas ng kanilang mga mata, nakita na nila ang nagpapakain sa kanila. Walang iba kung hindi ang Diyos. No? Ang Diyos na nagbibigay ng tubig sa kanila out of the rock. Ang Diyos na nagbibigay sa kanila ng mana out of heaven. No? Yun yung kinamulatan nila. Hindi sila namulat na pagising nila may latigo, may palo, may bugbog, may sipa, may pasa. Hindi nila naabutan yun. No? Even in their wilderness journey, the second generation, ang comfort andun sa kanila. No, pagising nila, may pagkain na. No, pagising nila, masaya na sila. No, but the first generation, they were able to see every miracles that God has done for them. No, sila yung nakakita ng mga miracles. No, but they were not able to enter into the Promised Land. No, yung mga tao na pinanganak 20 years below, hindi man nila nakita kung ano yung mga miracles na yon, but they were able. Ganon ang ginawa ng Diyos, pero hindi pa nila nasipat, nakita, na lahat ng yon ay gawa ng Diyos. Grabe tayo ng mga tao, ano? Kahit sa harapan mo mismo, buhayin ang kamag-anak mo na patay, momentarily, believe ka sa Diyos, but as the time goes by, no, yung miracle na yan, wala na yan sa'yo. Ay, wala yun. Ano yun? Binuhay ng Diyos yun. Okay yun. Pero habang unti-unti nawawala na yung lasa niyan. Why? Because you do not or you did not value the experience with God. No? Basahin ko lang ito muna mga kapatid. No, mga miracles ito, mga 42, no, sa kay Moses pa lang. Rod turned into a serpent. No, tayo na lang, alam naman na natin yan kung ano mga nangyari dyan. Yung rod turned into a serpent, serpent into a rod. No, bumalik ulit. Hand turned leprous, hand healed of leprosy. Rod turned into a serpent, serpent turned into a rod. Hand made leprous, hand healed of leprosy. Mga iba-ibang ano yan, mga kapatid. No, inisa-isa rito. Rod turned into a serpent, magicians also did. No, Moses' rod swallowed others. Yung mga ahas din na kinain lang ng mga sa rod ni Moses. River to blood, that is the first plague. Created frogs, second plague. Caused frogs to die. Dust to lice, that is the third plague. Created flies, the fourth plague. Made Goshen exempt from flies.
No, kasi doon nakatira ang mga Israelites in the land of Goshen, no, a land of pasture. No, doon sila binigay ang lupa na yan sa kanila sa time pa ni Joseph. No, so may remove flies from Egypt, murrain upon stock, that is the 5th plague. Stock of Israel exempted. No, boils from ashes, the 6th plague. Hail and fire, the 7th plague. Stop hail and fire. Locust, remove, or locust, 8th plague, locust, remove. Darkness, 9th plague, Goshen, exempted again. Death of firstborn, the 10th plague. Israel's firstborn, exempted. Making a path through the Red Sea and congealing the water. No, melting ice of Red Sea. No, kasi yan ang mga paliwanag dyan. No, parang based on science. Na yung pader ng Red Sea, no, naging solid, naging matigas. No, kaya sabi niya, melting ice of Red Sea, healing waters of Mara, yung mapait na tubig, bread from heaven, quails to eat, water, ito yung ilang buwan, no, isang buwan kang kakakain ng mga pugo dyan, no, eat all you can, one to sawa. Kaya mag-iingat tayo sa eat all you can. No? Sarap-sarap ng pakiramdam mo, nung pumasok ka sa buffet, sa eat all you can, paglabas mo parang gagapang ka. Ano ba? Parang, ano nangyari sa akin? Tapos maririnig mo dun sa CR, yung iba, no, kasi umaapaw na eh. No, tuloy-tuloy ka lang, binayaran ko to eh. No, sarap naman talaga. No, pagpasok, paglabas mo, para kang tinorture, para kang pinarusahan. No, kaya dahan-dahan lang. No, kasi mahaba naman ang buffet yan, mga 2 to 3 hours. So, dahan-dahan lang, relax lang pagpasok, kalma muna. No, yung dahan-dahan lang. No. So, water, no, quails to eat, water from the rock. No, out of rock. Doon sila nakainom ng tubig. Victory over Midian, quench fire of death, healing of Miriam, no, earth swallowing rebels, stop a plague, water from the rock, and healing Israel. So yan mga kapatid ay mga nakasulat lang dyan, pero mas marami pa, no, na mga ginawa, pinakita ang Diyos dyan. No, why? We must remember always to value our experience with God. Sa paglilingkod natin sa Diyos, mga kapatid, for 40 years, no, ano ang purpose ng Diyos? No. Sa Egypt pa lang, ang Diyos na ito hindi nila kilala. No. So ginamit ng Diyos si Moses. Moses, punta ka sa Egypt, ikaw ang gawin kong deliverer, gagamitin kita, kausapin mo sila, mga leaders dyan, yung kuya mo, yung ate mo, kausapin mo, si Miriam at saka si Aaron, na ilalabas ko sila ng Egypt dahil yan ay pangako ko sa inyong ninuno pa. Kaya grabe, pag nakasama ka. No? Pinangakuan si Abraham, but the second generation, Isaac, Jacob, and unto all this generation, God is true to His word. No, tunay ang Diyos sa kanyang mga salita na sa time na ito, naalala niya, may pangako pala ako sa kanila. No, so doon pa lang sa Egypt, ang dami ng pinakita ng Diyos sa kanila bago sila ilabas. Ibig sabihin, no, the day that we were slaves, hindi namin kilala, hindi namin ito nakita, lahat ng kanyang ginagawa. But now, itong Diyos na ito, nagpapakilala sa amin. No, they were not sensitive. No, na yun pala ay gawain lahat ng Diyos. At yung Diyos na yun ang magdadrive, yun ang mag-guide sa kanila. But again, no, wala sa kanila yun. No? Ibig sabihin, pwede mga kapatid, na lahat ng miracles na gagawin ng Diyos, makita natin dito sa loob ng church. But it doesn't mean na yung mga miracles na yun ang rason bakit tayo magpapatuloy sa church. No. We were able to see it and we are able, pwede nating madaanan lang mula umpisaan dito ka sa church, nakita mo na. No, lahat ng Diyos na ginawa niya, mga healing, mga miracles, mga guidance, protection, pwedeng makita natin lahat just like the first generation. No. Pero pagdating sa dulo, ano nangyari? No.
Isang sitwasyon lang. Hindi ka makakasama sa promised land. Why? Anong mga napagdaanan natin na mga experience sa church, mga kapatid? Ang dami! Marami sa atin nag-umpisa, estudyante. Marami sa atin nag-umpisa, nagtatrabaho na sa opisina. Nag-umpisa, mga bata pa. But we have all different kinds of issues, problems, trials na kinaharap sa paglilingkod natin sa Diyos. Pamasahe. Kasi hindi naman tayo, pumasok tayo lahat sa church. Si Sister Kate lang may kotse rito. The rest wala. But Lord, thank you for the blessing na ngayon, mga resources natin, nagagamit natin sa gawain. And God is true to His word. So marami sa atin nag-umpisa, walang pamasahe. Nakayanan natin. Marami sa atin pagdating sa bahay, buto na lang ng isda o fishbone na lang, tatakpan pa. Tapos lahat ng masasakit na salita, sabihin sa iyo ng nanay, tatay mo, kamag-anak mo, you overcome it. Sabihan ka ng kapatiran mo o mga kaklase, mga kaibigan, ka-office mate, mga tiyahin-tsuhin mo, ititreat ka nila na pag ganito, huwag ka nang magpatuloy dyan sa church kasi pag ganito, mawawalan ka ng allowance. Lahat na lang ng pananakot, nakayanan mo. Wala kang makain, punta ka pa rin sa church. Hindi ka nagkukwento na wala ka ng makain, wala kang pamasahe pag-uwi, but you were able to come. Tumibay ka. Nagkasakit ka, wala kang ibang kasama kung hindi ang Diyos, gumaling ka. May problema ka sa trabaho na mahirap, tinulungan ka ng Diyos, umayos ang trabaho mo. Gulong-gulo ka na, hindi mo ang alam ang gagawin, tinulungan pa rin tayo ng Diyos. Mga punto na pinapili ka na kung ano talaga ang gusto mo. Maglilingkod ka sa Diyos, pag naglingkod ka sa Diyos, anong tawag dyan sa excommunicado ka na. Hindi ka na naming kaparte, hindi ka na naming kapamilya, nakayanan mo. You have seen all those touch of God. Nakita natin na lahat ang Diyos ang may gawa niyan from our journey, yung journey natin na mahirap sa paglilingkod sa Kanya. Nakita natin lahat ang mga bagay na yan. Kung paano tayo sinamahan ng Diyos, all those miracles. And one day, bakit umalis pa ng simbahan? With all those things na ginawa ng Diyos na miracles, nakita mo, nakita natin. But one day, nag-iisip na umalis ng church. Bakit? Hindi dahil sa hindi nag-provide ang Diyos ng pamasahe, hindi dahil sa ang Diyos hindi ka binigyan ng pagkain kaya hindi ka nakapunta, hindi dahil sa ang Diyos hindi ka niya binigyan ng strength, ng lakas kaya hindi ka nakapunta sa church, but because of what? Maraming mga issues na nakayanan natin, pang-aapi, mga salita na hindi maganda, financial problems, mga finances kung ikaw man ay inabuso, lahat ng yan nakayanan natin sa simbahan. And we're able to come it. But this time, akala natin okay na. But this time, mayroon pa palang dapat ayusin. Kinausap ka lang. Lahat na daanan mo. Pang-aapi, kaya mo. Pero anong pinakamahirap? Pag ang pride mo nakanti. Pag pakiramdam mo, ikaw tama. Tapos hindi ka pinaniwalaan. Pag pakiramdam mo, aping-api ka. That moment, ano ang papasok lahat? Lahat ng nakita mo na miracle sa church, pwedeng wala yan, mabura lahat yan. Ano ang rason? Because of pride. Na hindi mo matanggap na ikaw nagkamali, na ikaw sinabihan, na ikaw na-correct. Yun ang pinakadelikado. But God is good. And our God is still good. Sino ang gumagamot, mga kapatid, sa tupa na may sakit? Hindi ang sarili niya. Sino ang gumagamot sa tupa na nabali ang paa? Brother Welp, ikaw? Hindi, siyempre. At hindi self-healing yan. Pag nabalian ang tupa, sino ang nakakakita? Yung shepherd, yung pastol.
No, pag nakita niya yan, sa dami ng karamihan, pagtingin niya, lahat ang ganda ng lakad ng mga tupa, may pagganong-ganong pa ng puwet. No, relax lang sila, pero mayroon siyang makita na isa na hindi makabangon. What is the problem? Yung pala nabalian ng buto. No, hindi makalakad. No, sinong nakakakita niyan? Yung shepherd, yung pastol. At pag nakita niya yan, anong kanyang gagawin? Oy, ikaw naiwan ka dyan, bakit ka naiwan? Minsan hindi niya alam na siya may diferensya na. But in agonizing moment, nakaganon lang siya. So anong gagawin ng shepherd? Kukunin niya yan at pagkuha niya, dalhin niya sa isang safe na lugar. Kunin mo yung betadine, kunin mo yung gunting, kunin mo yung tali, kunin mo yung pantahi. Lahat na lang na pwede mong makuha dyan. Kumuha ka ng malunggay, kumuha ka ng 2 kahoy, gawin nating laki-laki. Alam mo yung mga ganon, yung brace. No? At sa isang shepherd na may puso sa kanyang mga tupa, masakit yun sa part niya. No, na makita na may sakit ang tupa. But he has no choice, he had no choice but to do his part. Anong gagawin niya? Mayroon ka ng pilay ka na, 10,000 naman ang mga tupa ko. Katay, Brother Weld, katay. No, marami naman akong tupa dyan, katay. No, 10,000 yan sila. Di ba, madaling magdesisyon? No, kaldereta. No, lamba, anong tawag dyan? Ang sarap pa naman. No. Ang daling mag-decide. Pero ano ang gawin ng isang shepherd? Hindi, halika. No, kukunin yung tupa, lalagyan, aayusin, habang inaayos niya yan. No, sabi ng tupa, why? No, pero ginagawa pa rin ang paraan ng shepherd kasi pag hindi niya ginawa yan, although he understood na yung tupa nasasaktan, pero kung hindi niya gagawin yan, mas lalo kang mamamatay. No? Lalo kang mapapahamak. No? But the shepherd, walang choice. No, hindi. Ito yung way na ikaw ay magagamot. No? Kahit pumipiligtas pa yung shepherd, hindi, ang sakit, wag mo akong hawakan kasi ano yan. No? Kahit sipain pa niya yung shepherd niya. 4 pa naman ang binti nun. Tayo, 2 lang. No? But wala siyang choice. Kung hindi pilitin at gawin, at alam niya na masakit yun, but wala siyang choice kung hindi gawin dahil alam niya na yun ang makakagaling sa kanya. And that is what we are doing in the church, mga kapatid. Kung mayroon mga issues sa church natin, we are just always dealing with the issues. Heart to heart ito. From our heart. No. Hindi natin dinidil kung gaano kasama yung tao na nakagawa ng bagay na yan. Hindi natin issue yan. It's not about that person. No, but it's about the issue. Ang parents na, kasi may mga parents, wag natin masamain, Of course, tayo na mga parents, mahal na mahal natin yung mga anak natin. Pero yung pagmamahal minsan na hindi mo na kayang harapin ang issue kung ano ang issue ng anak mo at hahayaan mo na lang dahil sa isip na baka siya ay masaktan. Yung isip na baka ito magwala pag kinausap ko. No, baka ito ay may pagganito, lahat ng baka. And then sa part mo, hindi mo magawa ng solusyon kasi ikaw mismo natatakot na i-deal ang issue until such time na pag yan ay lumipas at lumaki na ng lumaki, hindi mo mapapansin na yung anak mo mismo nagwawala na. No? Masakit na sa kanya, dinala mo na siya, he whom God loveth, he chasteneth. No? And we are really sure and we are making sure, mga kapatid, no, galing na tayo sa hindi magandang sitwasyon. But now, no, ang pulpit na ito hindi natin ginagamit to abuse anyone, to abuse someone, no, o latiguhin ang kung sino man dito. We never do that. No. And if there is an issue, yun lang ang talagang pinag-uusapan natin. Pero yung sitwasyon na ito ganito kasama, no, we never do that. Hindi ganon. Just the issue. So we say praise the Lord. Why, mga kapatid? Because it is very dangerous
na makita man natin lahat ang mga ginawa ng Diyos dito sa topic natin, pagdating sa dulo, no, walang pagkukulang ang Diyos for 40 years. Yung Diyos natin, simula nag-umpisa tayo dito sa church, napakarami na. No, mga driving natin na muntik na tayong mamatay, muntik na tayong mahulog kung saan-saan, pero hindi natutuloy, and we are all saved, and that is because one of the miracles na ginagawa ng Diyos natin, mga kapatid, no, pag may sakit ka, hindi mo na kaya, hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pambayad, but then again, God, gumawa siya ng paraan at tayo ay nakasurvive sa ganong sitwasyon. Mga problema sa pamilya na hindi mo alam, bigla na lang susulpot at hindi mo alam kung saan ka pupunta, at lahat ng yan, ang Diyos pa rin ang may gawa. No? Mga experience natin sa Diyos, mga kapatid, na hindi natin dapat kalimutan. No? Why? Hindi laging masaya ang paglilingkod natin sa Diyos. No? At hindi madali, lalo na. No? At hindi madali, lalo na pag yun nga, no, grabe, traumatic tong pag na-upis tayo dyan, ano? Traumatic talaga yan. Upis na naman. Lord, ano bang kasalanan ko? Wala naman, Lord. No, very traumatic. No, ayun, brother, sister, gusto ko daw kausapin sa upis. No, ano na naman ito? Lahat. No, parang, torture chamber na yung office natin dyan. No, na pwede. But again, mga kapatid, no, again, we do not abuse anyone. No, wala tayong mga ganun. So we say, praise the Lord. No, ito, mga kapatid, why iba-iba ang ating mga experiences. No, and this church was built from the scratch. No, our first generation. Nag-umpisa sila saan? No, sa putikan. No, diyan. Sila nakaranas yan diyan. Sila magkakasama sila dyan. No? Esther Kate, habang nag-worship, may putik, pwede pala yun, ano? No, while we're worshiping, yung pawis mo lahat, kahit mainit ang lugar, you can still worship. No? Ay, Brother Sam, ba't parang ang init ng ating aircon sa ngayon? Pwede bang magdagdag pa tayo ng electric fan? Kasi hindi pa sapat. Nung time nila, hindi sila makahirit. Kasi wala naman talaga. But now, andyan na yan lahat, gumagana na yung aircon. Tapos, no, ito mga kapatid, why? No. Tapos, Brother Sam, sa area ko, parang kulang ng electric fan, wala akong lamig dito. No, imagine that. No. Samantalang sa time nila, our first generation, mga kapatid, we honor them. No. No, in their generation na wala ang lahat, wala tayong sound system. Ay, naalala ko yung sound system. Wala silang sound system noon na talaga namang parang nasa kalsada lang. Brother Raymond, hindi ko alam kung may napansin kayo dito sa ngayon. No, but Brother Raymond, thank you very much. No, yung drums natin dati, binili yun ni Brother Raymond, ginamit ng church natin for almost 20 years. No, thank you, Brother Raymond. But now we have another one. No, ayan, si Brother Raymond din naghanap, magandang klase yan. No, Lord, thank you for your provisions, Jesus. We praise you, Lord. No, why, mga kapatid? Our first generation, they were the ones of Sinitol. Sila ang nakakita lahat, sila nag-umpisa nito, sila ang naghirap, nagsikap nito. And the first, the third, and even the fourth generation na mayroon sa church natin ngayon, we are now in comfort. But there is always danger in comfort. Sila naghirap niyan. Tayo na andito ngayon sa comfort. We must never, hindi natin dapat makalimutan kung anuman ang mga experience na nakuha nila, naranasan nila, at pinapasa natin sa kanila ang mga experience na yon na kanilang naranasan, nabavalue natin lahat yan, hindi natin yan nakakalimutan. But on our part, na ikaw ay nasa comfort zone na, yan ang delikado. Sa part natin. Walang kotse, walang motor, walang bisikleta, but they were able to come to church. No persecutions andon, but they were able to come to church. Walang pamasahe, pero nakarating pa rin sa church.
No, and this church was built because of giving. Yun talaga yun. No, nabuo talaga. No, without any kung ano-ano pa man, basta pag sinabing ganito, ganyan, kaya nabuo to. Because of them. No, dahil na-exercise yan. And that is one of the principle na gusto nating ipagpatuloy sa church. Why? No, we are now in comfort. Andyan na lahat ng yan. So pagdating sa mga pagtulong-tulungan, very minimal na kung mayroon man. No? But hindi yan ang maging dahilan na mawala sa puso natin ang pagiging giving. Tama ba? Giving, no? No. Giver. Thank you. No, na hindi mawala sa puso natin yan. Why? No, kasi pag nasa comfort ka na, ay wala na akong kailangan. No, okay na, andyan na yan lahat, ganito. You cannot feel anymore the sense of giving kasi andyan na. No. At ang problema, hindi natin pinagpaguran, iba ang nagpagod yan, tapos hindi pa natin ma-value yung mga experiences na kanilang naranasan. No. Parang mga anak. No. Dalawa lang naman klaseng anak good or bad. No. No. Pag nakita niya ang paghihirap ng kanyang magulang, ano ang gagawin niya? Of course, pag-iingatan niya yan, pagsusumikapan niya, na lalo pang lumago. Alam mo itong mga anak ni Henry C., nila John Go Kongwe. No, si Lance ba yun, Brother Roland? Lance Go Kongwe. Oh, sabi niya, why you do not wear Rolex? No. Why should I wear Rolex? It's still the same hours. No. No. Sabi niya, bakit ako magre-relo ng Rolex? No, what for? No. Pero itong galing sa mahirap na nagkaroon ng konting pera, no, iuutang pa nga No. Ay, ano yung sabi nila? Very proud na na-approve daw yung credit card. No. Yes, may credit card na ako, na-approve. No. No. Nung naghanap pa na, no, hindi mo na makita. No, kasi naghanap pa na. No. No, iba, pag may naniningil na, iba ang thinking, but these people, no, sabi ni Lance Go Kongwe, sabi niya, why should I? Bakit kailangan kong gawin na magsuot ng yan? No, kahit yung mga fancy cars na yan, mga limousine, mga Rolls Royce na yan, sabi niya, bakit kailangan kong gawin yan? No, sabi niya, my only legacy na gustong gawin ay kung ano ang legacy ng pangalan ng aking tatay. No, sabi niya, kung ano ang pangalan, kung gaano kabuti ang aking tatay, yun ang gusto kong gayahin. Kung paano siya magtrabaho, kung ano ang kanyang karakter. Hindi ito yung para makilala ako kung gaano ko karaming pera. No? Pero ganon sila. No, ibang mindsetting. No? Pero tayo, no, doon nga daw ma-differentiate yan No? Yung mga taong may pera at saka taong wala. No? Yung mga taong may pera, no, minsan naka-short lang, very simple. No, naka-short lang, naka-simpleng sapatos, naka-ganon doon sa mall, parang wala lang. No. Tapos pagdating sa mga bag section, no, kunin ko yan lahat. No. No. Pero yung paporma na parang may pera, no, pagdating doon, may bag na naka-ganon, tapos titingin-tingin, mamaya iikot lang, lalabas lang naman pala. No. Window shopping. No. Pero ang pormahan, daig pa yung bilyonaryo. No, grabe, no? It's all in the mind. No, paikot-ikot lang, mga kapatid. No, sa isip natin, Deuteronomy chapter 8. No, that is why, mga kapatid, whatever we have right now, pahalagahan natin yan. No, i-nourish natin, i-maintain natin, and it is our responsibility na ipasa yan sa third, sa fourth generation, no, na ma-appreciate din nila kung ano ang mayroon church natin, mga kapatid. Deuteronomy chapter 8, verse 1. Now, all the commandments which I commanded this day shall you observe to do. No, lahat ng mga kautusan na sinabi ko sa inyo sa araw na ito ay inyong susundin that ye may live. No, upang kayo ay mabuhay and multiply, dumami, and go in and possess the land which the Lord sware unto your fathers, na pinangako ng inyong Panginoon sa inyong mga ninuno. Verse 2, no, and thou shalt remember all the way which the Lord thy God
led thee these 40 years in the wilderness. No, ang Diyos natin, mga kapatid, ano tawag dito? Yung sentimental, yung ang lahat may ano sa Diyos, no, may value sa kanya. No, alam ng Diyos yung kanilang mga lakad. God led thee this 40 years, no, pinatnubayan kayo ng Diyos, sinamahan kayo ng Diyos sa loob ng 40 years, no, dito sa napakagulong kalsada na inyong dinaanan. Ano ang purpose for them? To humble thee. No? Imagine, you came from a slave or slavery. No? Tapos, ang Diyos kailangan ka pang i-humble down. No, anong mayroon ka? No? Pag alis mo ng Egypt, wala kang dala. No? Tapos, ang purpose ng Diyos, kaya ka pinaikot-ikot for 40 years para mag-humble down. Anong klaseng mga tao tayo, ano? Pag galing ka na sa pagiging alipin, paglabas mo wala, yung mga inmates diyan sa Bilibid, pag sinabing laya na yan, kung ano man ang dala-dala nila doon, minsan paglabas walang dala, Brother Ed, ano? Sarili lang nila yung dala nila. Tapos bigyan ng kapirasong, taga saan ka? Taga Bicol po. Ito, kasya na ito, papuntang Bicol. Okay na yan, uwi ka ng Bicol. Ikaw, sa Visayas po, okay. Ito, kasya na yan, pang barko mo. Uwi na, bibigyan sila ng bureau. Perma. No, walang dala. Pero saan sila mayabang? Saan sila mayaman sa kanilang kaisipan dito sa isip? Paglabas ng Egypt, physically, wala kahit ano. Pero ang sabi ng Diyos, grabe. No, nagkamali yata ako sa pinili kong mga tao. No? Wala na, slave na sila, pero paglabas, kailangan pang i-humble down. Imagine that, mga kapatid. Wala ka na nga, pero grabe tayo ng mga tao, ano? Tapos, no, hindi ma-imagine. And to prove thee, no, sinubukan kayo, no, for 40 years in the wilderness to know what was in thine heart. Our heart is the most deceitful above all things. And who can know it? No, napakatuso, napakasatel ng ating puso na sinasabi mo na I love you, pero pagtalikod, sasaksakin mo. No, ikaw lang talaga ang pinakamahal ko. Pagtalikod niya, 10 pa pala yung babae. No, 10 pa pala yung minamahal. No, very tuso. Napakasatel. No, but the Word of God, anong sabi? For the Word of God is quick and powerful, sharper than to any edged sword, no, dividing asunder of the soul and spirit, discerner of the thoughts and intents of the heart. No, only the Word of God can decipher, can know our heart, mga kapatid. No, anong sabi? To humble them, to prove them, to know what was in thine heart. Ito minsan, mga kapatid, very subtle. Akala natin okay na. Pero minsan ang Diyos may ilagay lang na isang issue sa buhay natin, doon natin malalaman na kailangan pala may baguhin pa sa atin. Minsan, very little issue, simple lang ang issue, akala mo okay ka na sa paglilingkod natin sa Diyos, pero minsan isang issue lang, anong purpose ng Diyos? To know what was in thine heart. No? Sinasadya talaga ng Diyos yan. No, I will give you this issue, I will give you this problem, I will give you this trial, hindi para sirain ka, but I wanted to know what is in your heart. No? Kaya every time mayroong ganong sitwasyon, hawakan natin kaagad. Lord, ano ang gagawin ko rito? Lord, mahirap ito. Iluhod natin kaagad, huwag nating hawakan ang cellphone. Instead na iluhod sa Diyos, iiyak sa Diyos, anong gagawin natin minsan? Nauuna pa yung cellphone? No, asan ang cellphone ka? No. Tapos, rumaragasa ang emosyon natin to know what was in thine heart. Rumaragasa ang emosyon natin, tapos, lahat na lang nilagay mo na. Nung lumipad na yung sa kahanginan, bigla mong naisip, mali yata yun. Hindi mo na mahabol ngayon sa kahanginan. No, send to all pa. No. Parang hindi mo alam kung paano mo habulin. Why? To know what was in thine heart. No. Kahit tama tayo, mga kapatid. No. Hindi issue sa Diyos yan kung gaano ka katama. Basta may issue, hawakan natin ang puso natin, Lord, help me, anong gagawin ko? No.
Huwag mong pakawalan kaagad. Dahil hindi issue sa Diyos kung tama ka o mali. Ang issue sa Diyos, what was in your heart? Ano ang laman ng puso natin? Paano natin i-deal ang sitwasyon? Paano ka mag-behave sa sitwasyon? Paano ka mag-follow sa sitwasyon? Paano ka mag-obey sa sitwasyon? Yun, doon interesado ang Diyos. Lord, napagkamalian ako dito, that is not my problem. Just wait for your time. No, I will vindicate you. Ano ang gusto kong mangyari? Ang gusto kong makita kung okay na yung reaksyon mo sa ngayon. No, why? Marami sa atin, iba-iba tayo ng temperament. No, mayroon sa atin pag ano, rawr, yung parang asong kumakain. Alam mo, may mga ganong aso. Kumakain, pag may gumanon lang na kamay doon, o di kaya may kasamang aso, rawr, talagang mangangaway ka agad. No, may ganon. At anong gusto ng Diyos? Sasadyain niya yan hanggat hindi ka nakagraduate dyan, paulit-ulit lang yan, at pag hindi mo dinil ang issue at kung ano ang tama mong reaksyon, uulitin talaga ng Diyos yan. Hanggat sa ma-realize mo, Lord, I give up. Mali pala ang aking ways. So Lord, forgive me. Help me to understand. Lord, okay, I bow down, I salute, I obey. No, because anong sabi? It's all about obedience. No, walang ibang sinasabi ang Biblia. It's all about obedience. Hindi sinabi ng Diyos, pag tama ka, tumayo ka, kumuha ka ng itak, itakin mo yung magkamali. No. Hindi issue ng Diyos yan. Ang issue niya, obedience. No. Lord, tama ako I know. Mag-antay ka. I will vindicate you. Ako ang gagawa niyan. But for now, anong gusto kong gawin? Turuan ka how to humble down, how to probe thee, how to submit, and to know what was in thine heart. No, para malaman ko kung anong nasa puso mo. Lapit na tayo mga kapatid. Ano ang sabi niya? To know what was in thine heart, whether thou walkest or wouldest keep His commandments or no. No, kung susunod tayo sa salita niya o hindi. And He humbled thee. No, ayan. Past tense yan. No, nag-humble down naman sila. Suffer thee to a hunger. Yun lang naman ang taong mayabang, ano mo, pagutuman mo. No, tingnan natin kung hindi yan mag-humble down. Yung asong nagwawala, ay gutumin mo ng gutumin, tingnan natin kung hindi mo no, yun lang naman yun No, at anong sabi nila? Man's stomach. Ano yun? Meron yun the only way to a man's heart is through their stomach. No? No? Marami pa namang tao pag gutom na ang init ng ulo. No? Hindi mo na makausap. Hindi mo na, no? Kailangan pakainin mo muna. No, I humble thee and suffer thee to hunger and feed thee with manna, which thou knewest not. No, neither did thy fathers know, that He might make thee know that man doth not live by bread only, but by every word that proceedeth out of the mouth of the Lord, that man live. So physically, kumakain tayo mga kapatid, pero ang kaluluwa natin, spirito natin, walang ibang pagkain kung hindi Word of God. Wala nang iba pa talaga. Verse 4, thy raiment wax not old upon thee. No, for 40 years, yung mga damit nyo, hindi yan lahat nasira, hindi kayo nagpatahi ng bago, hindi kayo, sabi niya lahat yan, well protected. Neither did thy foot swell, hindi na maga, mga paa ninyo, this 40 years. No? Marami sa atin, dahil sedentary, tama ba yun? Yung lifestyle ng mga tao sa ngayon, kaya ultimo bata pa, kakaumpisa pa lang ng trabaho dahil nakaupo na lang sa computer, walang galawan, maya-maya atake na sa puso. No? Sedentary lifestyle. Number 1 killer. Ano ang sakit pag ikaw lagi lang nakaupo? Number 1, sakit sa puso. Why? Ang heart natin, muscle ito. Tama, Sterling? No. Ang heart lang ang walang cancer. No, because ang galaw ng heart, tuloy-tuloy. No, active siya. No, pero pag nakaupo ka lang, no, walang kinikilos, tapos 2 balot ng pizza, 1 galon ng ice cream, 1 upuan, isang bucket na Chicken Joy, 6 pieces or 8 pieces, alam na alam no? Mamili ka lang kung ilan ang gusto mo, tapos nakaupo ka lang, maya-maya antay ka. No, mamamatay ka talaga pag ganun lang ang buhay mo. No, kaya galaw-galaw para hindi pumanaw. No. No. Verse 5, malapit na tayo mga kapatid, thou shalt also consider in thine heart that as a man chasteneth his son,
So the Lord God chasteneth thee. No, so again, mga kapatid, it's really hard for us leaders, elders, to deal with the issue in the church. No, hindi madali. Hindi namin katuwaan na may tao na tatawagin dito sa church, papuntahin sa office at balbalon ng balbalon, bugbugin ng bugbugin. Ano kami, mga sadista? No? Hindi namin kasiyahan yan. No? Why? Because we have all emotions. Alam namin na pag kinausap mo yung tao, kahit gaano mo na katimpla na napakasarap na salita, naisip mo, bago mo kausapin, ilang buwan mo nang inisip, Lord, anong mga salita na gagamitin? Para si sister, si brother, hindi naman ganun kasakit sa kanyang pakiramdam. Pagdating sa kanya, masakit pa rin. At minsan, nakakalungkot na yung nakuha, sama ng loob. At yun ang ayaw natin na mangyari. Why? But we have no choice but to deal every issue. Dahil pag hindi naman natin ginawa to, sino ang sisingilin ng Diyos? Kami, leaders, elders dito sa church. Pag hindi natin ginawa, at ang church natin, hindi naman ito palengke na kung ano-ano na lang pwede. No. We have still orders. No, at pag hindi naman natin dinil ito, and we know, nasasama talaga ang loob ng tao na makakausap, but we have no choice. No, ganun talaga, but still, we love one another, mga kapatid. At pag may nakausap tayo dyan, always remember, it's not about you kung gaano ka kasama, kung nakagawa ka ng time o sa time na yan ng mali. Hindi about dyan. Issue lang lagi. And we know that, hindi madali. But again, it's toil, obedience, humility before God. So, bilisan na natin. Therefore, thou shalt keep the commandments of the Lord thy God, to walk in his ways and to fear him. For the Lord thy God bringeth thee into a good land, no, a land of brooks. Ayan na yan, yung mga ano na yan. No, kung gaano ka the best yung lupa na yan. Verse 10, when thou hast eaten and art full, then thou shalt bless the Lord thy God for all the good land which he hath given thee. No, pag kayo ay nakakain na at nabusog, no, yung i-bless ninyo yung Panginoong Diyos sa lahat, no, ng matatabang lupa na binigay sa inyo. Beware that thou forget not the Lord thy God. No, sabi niya, mag-ingat tayo na hindi natin makalimutan itong Panginoong Diyos natin in keeping His commandments and His judgment and His statutes which I command thee this day. That is why, mga kapatid, imposible sa isang tao na siya lalabas ng church, tapos sasabihin niya, may Holy Ghost ako, nabaptize ako, kahit hindi na ako magpatuloy sa church. Imposible. No, na magiging okay ka doon. Why? Dito tayo kumakain ng salita ng Diyos. No, hindi doon sa labas. No, paano natin maririnig ang kanyang mga salita? Lest when thou hast eaten and art full and hast built godly houses and dwelt therein, alam na alam lahat ng Diyos eh. Sabi niya, mag-ingat kayo na lahat ng yan, na pinapangarap ninyo, kung maibigay ko na sa inyo, kung kahit anong bilhin nyo, kaya nyo na, makabili na kayo ng kotse, bahay, lupa, lahat. Alam ko yan. Bibigay ko yan lahat sa inyo. But, be careful. No, sabi niya, mag-ingat kayo, no, when thy herd and thy flocks multiply, yung mga bakahan, mga tupahan ninyo, yung silver, yung gold ninyo is multiplied, and all that thou hast is multiplied, yumaman na kayo, then thine heart be lifted up. No? Sabi niya, pag okay na kayo lahat, baka sumabay ang inyong puso sa pag-angat. Be careful. No? No? Kasi feeling mo, mayroon ka na eh. O mga diskaya, okay na kami. No, okay, akalain mo yun, dahil lang sa payong, bibili ka ng Rolls Royce. No? Tayo nga hindi makabili ng payong. No? 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 Imagine mo yun nung, di ba nung pumunta kami ni Sister Cheryl doon sa Hong Kong, tatawid lang kami ng kalsada, ang buhos ang ulan. Nauna na siyang tumawid sa kalsada. Ayaw ko naman pag-antayin siya ng matagal. Tanong ako doon sa kabila para makatawid ako, may payong. No, sabi ko, magkano yung ano? No, yung payong nakalagay doon. Hindi ko mabili-bili. Kasi ang payong natin dito, na minsan 35, 50 pesos lang, 449 doon. Kino-convert eh. No? Sabi ko, 449 sa amin sa Divisoria, magkano lang, 2, 3, 100 makabili ka na. Pero walang choice. Doon pa lang, pero itong mga tao na to, thine heart
No, be lifted up, thou forget the Lord thy God, which brought thee forth out of the land of Egypt, from the house of bondage. Hanggang verse 20 lang naman tayo, mga kapatid. Who lead thee through the great... No. Walang problema sa Diyos, i-provide niya lahat ang needs natin. Ano ang parte natin? Huwag lang natin siyang kalimutan. No, every time we eat, Lord, thank you so much. Pag natapos ka, Lord, thank you sa food. Lord, thank you, may hininga pa ako. Lord, thank you for your protection. No, na nakaalis kami ng bahay ng safe, nakadrive kami ng safe. Yun lang ang gusto ng Diyos, mga kapatid. Our gratefulness, our love with Him. No, na hindi natin makalimutan na lahat ng yan ginagawa niya at lahat ng yan experience natin sa paglalakad sa Diyos. Wala siyang sinasabi na ito may computation na ako, bayaran mo lang. Hindi ganun ang Diyos natin. Ang gusto niya lang palagi, you remember me. No, remember what I have done to you. Yun lang ang gusto. Akalain mo yun? Yun lang. No, hindi natin yan makukuha sa kapwa natin tao. No, pag pumunta yan sa bahay mo, pakakainin ka pa niyan, pero pag tumagal ka ng 1 linggo, 2 buwan dyan, mumurahin ka na yan. No, magpaparinig na yan. Papaalisin ka na yan. Pero ang Diyos natin, iba. Ano lang ang gusto niya? Basta magsabi ka na thank you, okay na yan sa akin. No, yun lang ang gusto ng Diyos natin, mga kapatid. So, who lead thee through that great and terrible wilderness, wherein were fiery serpents and scorpions and drought, where there was no water, who brought thee from the water out of the rock of flint. No, so lahat ng ito, hindi ito sinasabi ng Diyos kung sa Ilonggo pa para manumboy siya. Alam mo yung manumboy, sa Tagalog? Hindi ito ginagawa ng Diyos na lahat nire-reiterate niya, pinalista niya, hindi para manumbat. Kung hindi, nire-remind niya tayo, alalahanin niyo lang. No, who feed thee in the wilderness with manna, which the fathers knew not, that He might humble thee, that He might prove thee to do thee good at the latter end, and thou say in thine heart, my power. Ito kasing gustong iwasan ng Diyos, na siya lahat nagbigay sa atin, tapos kung anong mayroon na tayo lahat, tapos saka natin sasabihin, galing to sa pinaghirapan ko. Yun ang ayaw ng Diyos na mangyari. No, kaya nire-remind niya tayo, and thou say in thine heart, my power and the might of mine hand hath gotten me this wealth. No, lahat ng kayamanan ko, talagang sa galing ko ito, sa abilidad ko ito. No. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth. No. Sabi niya, alalahanin natin sa puso't isip na kung anong mayroon ka ngayon dahil siya ang nagbigay niyan. No, walang iba. To get wealth, that He may establish His covenant, which He sware unto their fathers, and it is this day, and it shall be, if thou do all forget the Lord your God, and walk after other gods, and serve them, and worship them, I testify against you this day, that ye shall surely perish. Verse 20, as the nation which the Lord destroyeth before your face, so shall ye perish, because you would not be obedient unto the voice of the Lord your God. Paano natin maririnig ang salita niya, mga kapatid? Siyempre, matatakot naman tayo pag bigla na lang may boses. Badarulan. Sigurado matatakot tayo. So, sa anong way ng Diyos? Dito sa pulpit. No, sa mga leaders natin, sa kapwa natin, mga kapatiran, pag nakausap natin by the Word of God, doon na natin yan, napapakinggan ang kanyang salita. Lord, we praise your name. Thank you, Jesus. We love you, Lord. Again, remember to value your experience with God. Thank you, Jesus.